Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo ulit sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go. Pero bago ang lahat yan mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin. Let's go! Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumatatag na ekonomiya, lumalakas na turismo na lumilikha ng maraming mga trabaho at may malaking ambag sa kita ng ating pamahalaan. Nariyan din ang pagbangon ng health sector mula sa epekto ng pandemya. Kaya naman sa kanyang ikalawang State of the Nation Address, muling naghanay ng mga panukala ang punong ehekutibo para tutukan ang mga mababatas o tutukan ng mga mababatas ang mga angkop na aksyon. Pakinggan natin ang bahagi po ng naging pahayag o mensahe ni Pangulong Marcos kaugnay sa mga priority laws na nais niyang maitulak. And once again, I appeal to Congress for its support for the following priority legislations. The essential tax measures under our medium-term fiscal framework, such as excise tax on single-use plastics, VAT on digital services, rationalization of mining fiscal regime, motor vehicle users charge, road users tax, the military and uniform personnel pension, amendment of the Fisheries Code, amendment of the Anti-Agricultural Smuggling Act, amendment of the Cooperative Code, new government procurement law, new government auditing code, anti-financial account scamming, Tatak Pinoy law, the blue economy law, ease of paying taxes, LGU income classification, and the Philippine Immigration Act. Ang nasabing legislation mga kabombo ay ang nais ng Pangulo na itulak sa second regular session ng 19th Congress. Pero batid umano ng Pangulo ang mga hadlang sa pag-unlad ng ating bansa kagaya po ng mga gumagawa ng mga illegal na aktibidad. Dahil po rito nagbanta ang Pangulo na bilang na ang araw ng mga hoarders at mga smugglers, lalo na yaong mga agriculture products na pangunahing kinakailangan ng sambayanan. Narito pakinggan din natin ang babala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga smugglers dito sa ating bansa. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sandyang yun ang kainaman doon mga kaibigan, di ba? Pwede nga lang, bitayin pa sila eh. sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimiling. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Sa harap naman ng malaking hamon, binigyang diin ng Pangulo na susulong ang bansa sa ilalim ng mga pagbabago na nakapaloob sa adhikain na bagong Pilipinas. Narito ang bahagi pa ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I have stated before that my confidence in our future was grounded in our world-class quality workforce. Be they the farmers in the field, corporate giants, government officials, school teachers, health workers, or employees. That confidence has been further buoyed by the demonstration of love for the Philippines. Every Filipino has unanimously risen to the challenge that we have made to them to be part of our nation's future. Handa silang maghandog ng tulong dahil mahal nila ang kanilang kapwa Pilipino at mahal na mahal nila ang Pilipinas. And thus, with this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Bahagi po yan na naging statement ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang natatapos na ikalawang State of the Nation Address. Ngayon, binabanggit nila kasi sa mga social media. Meron akong nabasa, hindi naman pwede kanya si Kong Dante na Secretary ng Energy kasi hindi naman engineer yan eh. Totoo naman, hindi naman ako engineer eh. Hindi naman walang kinalaman sa, walang alam sa utility economics yan eh. Eh kung babasahin mo naman kasi yung ano, hindi ko, sabi ko sa'yo kanina, hindi ako nakikipagkita. Nabanggit ko lang yung mga ibang komento kasi sapagkat kinukonsider nga ako, natutuwa naman ako. Ulit-ulitin ko, ako'y nagpapasalamat at ako'y natutuwa, kinukonsider nila ako. Pero kung titingnan mo, ano ba yung qualification ng Energy Secretary? Tinignan ko sa batas eh. Sabi niya, dapat citizen
and resident of the Philippines. So mamamayan dapat Pilipino, opo. Pwede ka na, di ba? Ano pa? Baka meron. Good moral character. Pwede si, pwede naman. pwede si Parang Nelson. meron Tumutugon naman. lahat sa mga katangian ko. Pagkatapos, proven competence in any of the following. Ano yan? Ano po? Ayan. Energy, utility, economics. Medyo babagsak ka doon. Ano? Public administration. Pwede, kaya na natin yan, no? Ako, meron akong doctorate of public administration sa UP, di ba? Physical or engineering services. Naku, wala tayo. Bagsak ka doon. Bagsak ko yan, no? Management, meron kang, kung meron akong Master in Business Administration. Ako MBA SEP. Ayan, Pagkatapos, yung pangalima ay abogado. Ngayon, ang sinasabi ko lang, kahit hindi tayo nakikipagkitkitan, yung tatlo pasado tayo, tsaka yung qualification, yung tatlo nandun din tayo. Pero ulitin ko po, mga kababayan, hindi po ako nakikipagkitkitan. Ang gusto kong makita na mahirang dyan ay yung tao po na talagang magtataguyod ng mga programa at reforma para po yung ipinangako natin na maibaba natin ang singil ng kuryente ay matupad. Sapagkat kahit ang Pangulong Bongbong Marcos, yan ang kanyang adhikain. Totoo. Sinabi ko sa kanya, alam mo kako, Mr. President, alam kong marami tayong kaibigan sa mga power producers. Ngunit, kinakailangan din natin tingnan yung ipinangako natin. Ang kuryente, napakalaki ang ginagalawan niyang role para sa buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang yung ordinary consumers dyan, pati yung negosyo kapag kaya na naibaba mo. Yung mga umalis dito na nagsibali ka na nagpunta sa Vietnam, nagpunta sa Malaysia, nagpunta sa... Kasi nga, 4 na piso lang kontra sa 7 piso at kalahati. Kaya babalik itong mga ito, sabi ko. And in the final analysis, sabi ko, sa isang kaso na pinagtibay ka ako ng Korte Suprema, alam mo, Manila Electric Company versus ERC. Isa lamang ang issue dyan. Ang isang issue lang, sabi ng Korte Suprema, whether or not public good can be subordinated to private profits. Tagalogin mo ngayon, Nelson. Ang kagalingan ng mamamayan, publiko, ay pwedeng mangibabaw sa kita ng isang pribadong interest negosyo. ng isang pribadong individual. Whether or not, sabi niya, kailangan bang maipailalim yung pambansang kagalingan sa pribadong interes o sa pribadong kita. Yan ang titimbangin ng susunod na Secretary ng Department of Energy. Gusto ko rin ito si Marcoleta. Matalino rin ito mga kaibigan at sa diretso rin yung prinsipyo nito. Ako naman ay supporter na lang ako doon sa legislative measures. Sapagkat sinasabi ko nga sa'yo, ang leaning ko ngayon, dahil nga hindi mo may magagawa ito nang wala legislative support, doon siguro tayo mas makakatulong din. Ang naging reputasyon ng Pilipinas ay gumanda ng gumanda dahil sa performance na ginawa ninyo at inyong ipinapakita sa mga tiga rito. Kailangan natin patibayin ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Malaysia. Unang-una dahil napakaraming Pilipino rito. Kailangan natin tiyakin na lahat kayo ay naaalagaan at lahat kayo ay maayos ang kabuhayan at nabibigyan ng mga pagkakataon. At kung meron mang problema, ay nandito ang pamahalaan upang tiyakin na lahat nga na maaari namin gawin ay nagagawa namin upang tumulong. Take advantage of the momentum created by the visit of Prime Minister Anwar to the Philippines. And we intend to find synergies with Malaysia, especially on issues that will promote security, prosperity, and the well-being of our people, not only at home, but also overseas. And more importantly, we would like to renew our bonds with Malaysia, not just as our next-door neighbor, but also as a brother and partner in ASEAN. Malaysia remains to be an important trading partner and investment partner of the Philippines. In 2022, Malaysia was our 10th major trading partner,
and also the fourth major source of foreign investment for the Philippines. And but of course, there's plenty of room for improvement. And of course, we are hoping that we would be able to increase our productivity and competitiveness so that we will be able to export more to Malaysia, improve our trade position, not only by being able to export more in terms of value and volume. And in terms of investment, we're also hoping that we'll be able to improve our overall investment environment in the Philippines in terms of infrastructure, policy, and regulatory framework, and can improve our ease of doing business so that we would be able to attract more and quality investments. According to our estimate, there are about 900,000 Filipinos in Malaysia. Some of them are classified as professionals, semi-skilled, and also they're involved in the services and hospitality sectors. They contribute a lot to the Malaysian economy, especially our workers in doing work in plantation, in agricultural sector, because these industries are very important to the Malaysian economy, and these are the ones that are heavily dependent on foreign workers. Nagbigay ng policy pronouncement si Pangulong Bongbong Marcos that he would strengthen relations with countries that host Filipinos. And Malaysia being the home of close to 1 million Filipinos, his visit here is a testament to the fulfilling his... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.